Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay comment naman ni Mama Beng ang gagawin ko ng video. Sabi niya, sis, pwede ba mag-work dyan sa Spain from Czech Republic? Working visa ako dito at 7 days pa lang ako. Dito, di kaya ako magkakaproblema? Safe kaya mag-TNT po dyan, ma'am, from Czech Republic? Hindi ko kasi alam kung ano ang sitwasyon dyan sa Czech Republic. Kung katulad yung Czech Republic nung time na nasa Poland ako, kasi nung time ko, 6 years ago, ay hindi mahigpit sa Poland. Nung sitwasyon namin ay hindi ka pipilitin ng Poland na magtrabaho sa kanilang company kung ayaw mo na. Kung gano'n ang senaryo dyan sa Czech Republic, kanila pipilitin na magtrabaho sa kanila na papayagan kanilang umalis kung ayaw mo na. Kung gano'n ang sitwasyon na pwede kang umalis ay okay naman na lumipat ka dito sa Spain. Kasi dito sa Spain ay safe naman, wala pa namang masyadong restriction, wala pang masyadong checkpoint na nangyayari, wala pang napapabalita na pinapabalik kung saan kayo galing. At makakapunta kayo dito ng safe. Pwede kayong mag-plane, kaya lang mas advisable natin kung kayo ay mag-plane ay kumuha na kayo ng round trip ticket or kumuha na rin kayo ng hotel or kahit man lang hostel. Mag-book kayo ng mga ilang araw. For example, kayo ay kunwari talagang kayo ay mag-tutor lamang dito sa Spain. At tulad ng lagi kong pinapaalala, huwag magdala ng masyadong maraming luggage para lumabas talaga na kayo ay mag-tutor dito. At kung kayo naman ay magbabas, ay wala din namang problema. Basta lagi nyo lang tatandaan na pag may umakyat na control sa bus, itatanong lang sa'yo yung documents, ay ipakita mo lang yung passport. Kung sakali naman na hindi ganoong kaluwag diyan sa Czech Republic, bago ka pa lang, 1 week ka pa lang, baka pwedeng mag-stay ka muna dyan ng mga ilang buwan, mag-enjoy ka muna sa iyong trabaho, tapos gumala-gala ka muna dyan. Pag meron ka ng TRC at makakalipat ka dito sa Spain ay wala namang problema. Kaya lang magagalit syempre ang ating mga kababayan dahil if ever na maluwag sa ngayon pero pagdating ng mga panahon ay siguradong maghihigpit din yan tulad ng nangyayari ngayon sa Poland. Kaya ang ina-advise talaga natin, sana kung po pwede mag-stay kayo muna dyan sa kung saang bansa kayo nagpunta. Kaya lang hindi naman natin mapipigilan ng lahat kung talagang gusto nyong lumipat dito sa Spain. Kaya lang sana ay alam nyo na at batid nyo rin na medyo mahirap talagang makahanap ng trabaho. Talagang kailangan mo makipagsapalaran, kailangan mo magdala ng maraming allowance kasi hindi mo alam kung kailan ka makakahanap ng trabaho dahil nga sa napakadami ng taong naghahanap ng trabaho dito. Talaga napakataas ng kompetensya, pagalingan. Pero kung ikaw ay pupunta dito sa Spain at meron ka dalang reference at medyo maganda yung iyong resume dahil may mga experience ka na nagtrabaho as DH at meron kang inilagaan ng mga bata ay sigurado na makakahanap ka din dito ng trabaho, hindi magtatagal ay makakahanap ka din. Kaya lang hindi lang natin alam kung ito ba ay dito sa Madrid or kasi marami ding available na trabaho sa province. Pero huwag kayong mag-alala dahil okay din naman magtrabaho sa province kasi may mga kababayan na rin tayo doon na nagtatrabaho at hindi kayo masyadong malulungkot. Kaya lang iba lang talaga doon sa province kasi medyo malayo. Sa totoo lang, mas malaki ang sahod sa mga probinsya. Regarding sa tinatanong niya kung hindi daw ba siya magkakaproblema, ay ang magiging possible na magiging problema mo ay dyan sa Czech Republic kasi hindi ko nga alam kung ano ang sitwasyon dyan, kung sila ba ay naghihigpit or hindi. Pero kung maluwag, ay pwede kang lumipat. Regarding pag naandito ka na sa Spain ay wala kang magiging problema dito dahil dito naman ay safe naman kayo. Hindi kayo huhulihin, hindi kayo tatanungin kung saan ka galing, hindi ka tatanungin kung meron ka bang papel o wala. Ikaw dito ay safe na makakagalaw, makakapaghanap ka ng trabaho. Pwede kang pumunta sa Philippine Embassy dahil kukuha ka ng tarjeta konsular. Hindi ka naman tatanungin sa embassy na, o bakit ka nagpunta dito, o anong ginagawa mo dito, ganyan. Walang ganon. Ikaw ay i-entertain ng maayos doon at bibigyan ka ng tarjeta o nung ID. Then, pupunta ka din, kasama mo yung iyong landlady sa munisipyo para naman ikaw ay iparegister doon kung saan ka nakatira. O diba, safe na safe kasi ipaparegister ka pa nga eh. Then, after ng 3 months, ikaw naman ay pagpa-register sa public hospital dito kasi once na naka-register ka doon, ikaw ay pwedeng makapagpa-check up kahit ikaw ay undocumented pa dito.
Then tinatanong niya kung safe daw ba na mag-TNT dito sa Spain. Dito sa Spain ay tulad ng sinabi ko kanina ay walang magiging problema dahil lahat na halos ng mga nagkaroon na ng papel dito ay nagsimula sa pagiging undocumented or TNT. Kaya mag-aantay ka lang ng 2 taon at ikaw ay magiging residente na dito at hindi mo na matatawag ang sarili mo na isang TNT. Kaya lang sa totoo ay hindi na ganoon kadali na makahanap ng trabaho dito kaya kailangan magdala ng maraming pang allowance, yung ipagpalagay na natin na para pang 2 buwan para kung sakaling hindi ka pa nakakahanap ng full time ay hindi ka mai-stress na nauubos yung hawak mong pera. Wala ka ng pambayad ng boarding house, at least ay hindi ganoon kahirap. Kasi napaka-stress noon kapag yung wala, nauubos yung pera mo tapos wala ka pa nahahanap ng trabaho. Kaya ang advice ko, magdala ng pang 2 buwan. Pagpalagay na natin na magdala kayo ng mga 1,000 na mahigit kung kakayanin nyo para mas okay. Kasi kung ang dala-dala nyo ay saktong-sakto lang, medyo mahirap. Kasi yun na nga, naano na tayo na magtitipid kayo. Kaya lang, mahirap kasi din yung ganun. Alam mo yung physically and mentally na napapagod na nai-stress ka. Siyempre, hindi rin yung maganda para sa inyo. Kaya sa mga kababayan natin na pupunta dito, ay kayo naman ay welcome na pumunta dito sa Spain. Kaya lang, kailangan lang talaga ay ready kayo sa mga maririnig nyo na mga sinasabi ng mga kababayan natin. Hindi tayo kasi pare-pareho. Kasi syempre, sa totoo lang, ay iniisip din naman nila ang kakapakanan ng nakararami. Kasi nga naman, kung kayo ay pupunta or marami pang mas pupunta dito at dadagsa, ay baka magkaroon tayo ng problema kasi overcrowded na talaga tayo. Pero hindi naman natin yung maiiwasan kasi hindi lang naman mga Pilipino ang pumupunta dito. Marami pang mga ibang lahi ang pumupunta dito. Kaya lang, tayo kasi mga Pilipino ay ang mas in demand tayo sa mga amo dito kasi mas gusto nila ang trabaho natin. Kaya ngayon kaya inaalala din ng ating mga kababayan na kapag sobrang dami na ng mga Pilipino ay baka hindi na natin ma-meet yung tamang pasahod na ibibigay dapat ng amo. Kasi kung halimbawa ang amo ay may natatagpuan sila na tumatanggap ng mababang sahod, syempre mas yun ang kukunin nila kaysa sa mga kababayan natin na sumisingil ng medyo mataas. Kasi nga naman, mas makakatipid sila doon. Kaya wag din tayong magagali sa mga kababayan natin na kung po pwede ay ayaw na nila na magpunta pa yung iba dito sa Espanya. Kasi nga sobrang crowded, sobrang maaapektuhan din ang mga naririto. Ang mangyayari kasi niyan ay para tayong sasakay sa isang malaking bangka na kapag overloaded na ay lahat tayo ay lulubog. Lahat tayo mamamatay. Parang ganon o madidisaster tayong lahat. Kaya sana ay intindihin din natin yung mga narito na medyo against sa sobrang dami na nga ng tao dito ay punta pa kayo ng punta. Kaya lang hindi natin masisisi mga kababayan natin na gustong pumunta dito kasi nga alam nila na okay dito na after 2 taon nyo na pag-stay dito ay magkakaroon na kayo ng papel tulad namin at okay din naman ang buhay dito kahit na hindi ganoong kalaki ang sahod ay nakakasurvive at nakakaipon din naman at hindi rin naman ganoon kamahal ang mga bilihin basta kailangan mo lang din budget at pag-aralan yung mga gastusin mo. Ayan, sana sa mga kababayan natin na pupunta dito, kahit saan man kayo galing na bansa, basta ang pinakauunahin nyo ay yung lugar kung saan kayo naroroon. Kasi kung mahigpit sa inyong bansang panggagalingan, doon kayo magkakaproblema na baka kayo ay i-report sa mga borders na ganyan. Kaya mas maganda kung po pwede na magre-resign kayo sa company kung saan kayo nagtatrabaho, kung pwedeng mag-resign, ay mag-resign kayo para wala kayong magiging problema kasi ang Espanya naman ay hindi naghihigpit sa mga taong pumupunta dito. Yun ang sa kasalukuyan ngayon, wala kayong magiging problema dito sa Spain kasi pag naandito na kayo sa Spain, walang checking na mangyayari. Doon lamang sa ibang bansa na meron daw control na nangyayari. Pero dito sa Spain ay wala. Kayo ay welcome na makakapunta dito. Maraming salamat sa inyong panonood at magsama-sama tayo muli sa mga susunod kong videos.